sakdaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug makalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot niatong Sibya og sabisa na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, ninyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Nobyembre 21, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanas pagtuki ang mga dagkong isyo sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. giisyo na ang warrant of arrest batok kang kanhi ako Bicol Party List Lep Representative Zaldico og laing 17 ka mga individual nga opisyal sa Department of Public Works and Highways ug SunWest Corporation kalabot sa kontrobersiya sa flood control projects. Kini ang gipahibaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong adlaw mga kapuso. Nasayran nga ni adtong Martes ang ombudsman ni sangat sa Sandigan Bayan og kasong corruption og malversation of public funds. Bato kangko og sa pipila ka mga opisyales sa DPWH, diya sa Mimaropa ug sa SunWest Corporation directors. Ang maong mga kaso may kalabutan sa giingong anomalosong 289 million pesos nga flood control project diha sa Oriental Mindoro. Samtang gihangop sa ombudsman ang pag-issue og warrants of arrest batok kang Zaldico ug laing 17 ka mga individual. Super Chunky Bote sa Double S. Super Radio. Formal na nga gilusad karong adlaw ang Oplan kontrabaha sa probinsya sa Sugbo nga gitambungan mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Oplan kontra sa baha hihimo sa napo kabaga sapa sa Sugbo sama ng Mandawi City, Cebu City, Consolacion, Diluan, Talisay City. Usa ka tuig ang gihatag nga time frame sa presidente aron malimpyo og mabalik sa normal ang mga sapa sa Cebu. Giklaro sa presidente nga dili lang kini usa ka higayon buhaton apan adunay mga follow up mga og nang hinaot nga dili inanak kadako ang himuon nga trabaho sa mga sapa. Nasayran nga nitambong sa maong aktibidad si Cebu Governor Pamela Baricuatro, mga mayor sa naasoy nga mga lugar ug mga representante sa lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno sama sa DPWH ug DENR. Human sa maong nga aktibidad, idiretso ang presidente sa Lapu-Lapu City aron mo tabang or mo tambong usab sa Asia Pacific Regional Space Agency Forum. Super Chunky Bote sa Double S. Super. Subay sa maong balita ba kapuso, gihatagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. og importansya ang Asia Pacific Regional Space Agency Forum nga gipahigayon karong adlaw sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa mensahe sa presidente,
ang hisgutanan sa space technology dili lang para sa mga eksperto. Gigamit usab kini sa inadlaw-adlaw labi na sa mga satellite images ug weather forecast aron mapangandaman ang mga bagyo. Matud pa niini nga ang nahisgutang forum tukma usab sa panahon labi na kay ang kalibutan nag-atubang sa krisis sa klima. Komplikado nga mga katalagman, mga development gaps. Idugang sa presidente nga ang maong mga problema kay mas bugat pa alang sa Pilipinas. Labi na ang nasod anaa sa Pacific Typhoon Belt o Pacific Ring of Fire diin mabot sa 19 ngadto sa 20 ka mga bagyo kada tuig ang mosulod sa nasod og 20 sab ka mga linog ang matala kada adlaw. Ipasalamatan sa presidente ang Philippine Space Agency ug the Japan Aerospace Exploration Agency sa pag-organisar sa maong event or sa maong forum. Ug miingon nga excited sab siya sa pagkakumpleto sa Multi-Spectral Unit for Land Assessment or MULA satellite, ang pinakadako nga Earth Observation Satellite sa Pilipinas. Giawhag sa presidente ang tanan nga ipaambit ang ilang mga kasinatian ug moapil sa mga dialogo ug dungan nga palig-unon ang space technology sa Asia Pacific region batok sa climate change aron mapalambo sab ang disaster resilience ug pagtubo sa ekonomiya. Super Tanking Bote sa Double S! Super Radio. Double S News Roundup! Okay mga kapuso, arita suba na ito maghahisgutanan diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Roundup. Naatay na kong update mga kapuso, may labot aning mga kurakot. Si Presidente Marcos ni anunsyo na naanay mga warrants of arrest nga gi-issue batok aning si Bozaldi. Ug laing 17 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, ingon man SunWest Corporation, may labot sa flood control nga mga kontrobersiya, anomalya or corruption. Gianunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga may warrant of arrest na laban kay Zaldico at 17 mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kaya't sa ating law enforcement agencies, wag na nating patagalin pa. Arestuhin nyo na sila. Ano yung mensahe ni Presidente Marcos sa iyahang or sa Facebook post? Mga kaigsunan, alaka diha. Manig chapter 2 sa salida, engineer. Or season 2. Tugang pa sa Presidente nga siguraduhin maisagawa ito ng mabilis at tama. Gumugulong na ang hustisya. Tudugang kalambuan mga kapuso, nindot ni nga development. Kaya kung nanay kaso si Bosing Saldi, posible na siyang paulion ko diri sa Pilipinas, marana siyang mapugos ba? No, makanselar na ang iyang passport. Kung makanselar, since na may kaso, pwede na tayo makig-coordinate sa mga law enforcement unit, mga higala, mga international law enforcement unit. Pwede ba rin sa Interpol? Ingani nga kaso, Graft and Corrupt Practices Act. Ito ba ning kaso nga warrant of arrest nila? Okay, if pwede, dali na lang kayo ni. Mas nindot man kung makauli ni Zaldico, madakpan Zaldico, niya muhatag sa siyang state, iyang habig ba? Para makita ginatong katag. Para masumpay, matahi na to ang istorya. So far, putol mamanggod. So, di na to makita asa ni dapitang ulo. So far, sila lang. No? Sila lang niya. Di Zaldini, minso naman to nga, apil si Romualdez, apil ang presidente. Sige, ato sa pa-istoryaon og maayo. Under oath, kay mo may gusto ni Pinky. May gusto ni Senator Ping. Kung mga kuwan, dapat under oath. O sige. Mayo bitaw ning madakpan ning si Zaldico, makauli rin sa Pilipinas, unya makahatag yun sa iyang statement mga igala para maklaro, magdaog na tabak. Pila na gini ka adlaw buwan na padung na ta magtuig ani mga kapuso. Wa di gyapon na to makita 15 ulo. Bikas bahin mga kapuso, Independent Commission for Infrastructure o Department of Public Works and Highways, DPWH, formal nang nirekomendar sa Office of the Ombudsman nga pasakaan og kasong plunder, graft,
og direct bribery sila former House Speaker Martin Romualdez o kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Lain na po. Kini ato ning hisgutan mga kapuso kining pag-file og kaso ni ining House Speaker Martin Romualdez. Kay ang giingon man gud sa ombudsman 3 to 5 months filean og kaso. Ang di na ko gusto, nganong na-timeline? Nganong gibuhatan na to sa og... Pura sa giplanuhan ba? Nganong 3 to 5 months, pailan og kaso si House Speaker Martin Romualdez? Pura wag inyong gigaan og oras nga, dipinsa di agtaro nga 3 to 5 months. Nganong ingana ato ang balao dire? Nganong ingana ang head sa ombudsman? Nganong naay mga timeline? Pwede ram ka mo ingon, ma-file tag kaso? Karon no, recommend na ang ICI. Amot kung na subay ba ni sa script, kiniingon mo 3 to 5 months. Kung anong 3 to 5 months, paila nagkaso, next year pa, human sinulog. Ako gets, ganong ato nang i-announce nga, sige, next year atong file. Ba na pwede nga kung mahuman mong imbestigar, mo file tag kaso? Anong butangan pa na itong timeline? What if mahuman mong imbestigar karong December? Di gyapon ta mo file kay 3 to 5 months man atong target. Itong mga ingana ba? Anong ingani ni sila? Anong tagaan mo na itong timeline? No, maghatag tag timeline mo tag atong giingnan si Martin ba? Boss Martin, 3 to 5 months na file may kaso dipin sa daan. Ingana gid ang dating sa ako agin. Pero if ako maminaw ba? Taina paminaw na aning head sa ombudsman. No, dili ang tatoy nga na. Nindot pero anyway, nindot nag-development kay na may kaso si Zaldico. Ngunit itong gipaabot mga igala kay mo ora ba numero 1, di ba? Gi-mention to ni Toby Chanko mga kapuso. Kamo si Zaldico mo'y kuan kanang kinini ang responsable sa 13 billion pesos nga budget insertion. Nya didto nagsugod, didto makita halos tanan mga kapuso. Pagka budget nga dili para sa iyang distrito, pero siya'y nagduso. Man ka na? Dili para sa iyang district, dili para sa ako Bicol, ha? Sa lahi nga mga congressman, pero siya'y nag-insert. Pagkadako, di mo matingaan, ha? Matinga ako, eh. Nganong ikaw may mo insert sa budget? Nganong ikaw may mag-propose sa proyekto kung dili na imong distrito, kung dili na imong lugar? Di ba? Kada kong question mark, ana? Kadang mga pangutana mga kapuso, kinahanglan na matubag ni Zaldico. Nganong ikaw? Sunod, kinsay nagsugo? No? Kay, kana palang gudaan, kung gialaw nila si Zaldico nga mo insert, di ba na mo react ang congressman sa inyong lugar? Wa man minanginahanglan ani nganong gi-insert man ni dire. Same sa gibuhat niya sa PNP. Ingon man to si DILG Secretary Remulla, di ba? Nga naaday gi-insert nga budget pero wa nila gamita. Pero unsay purpose sa pag-insert? Nga wala man mo kay baw. Di ba murag useless ba pero kinsa may nagtudlo nimo? Kinsa may naghatag nimo og kusog? O kanang si tawag na bas-bas, di ba kay Philippine National Police mag-insert kag budget? Unya ang secretary wala gamita kay ito iyang rason wala na mo na gamita kay marag apiki man. Di ba nga na magbuot man kag insert? So naagi na nagsugo. Okay, ikaw Zaldico, police go na imuhang gikuan, DILG go na, secretary go na. Anong naagi ni mas higher pa, mas taas pa nga nagsugo nga boss insert des PNP, boss insert dire sa Cebu. Unsa ba ng mga lugar dia tagdi na mga congressman pakalitig insert, di ba malipay na. Anyway mga kapuso, sa lipat na sunahan palotson sa taniya. Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio.
Manglitsonay, patay. Human na kuryentehan das Tagbilaran City, Bohol. Super Decime. Pasok! Super Radio. Patay ang sa 19 anyos nga lalaki nga mangutway og Luzon manok o liempo human aksidente na kuryentehan na samtang nag-operate sa electric roasting machine sa CTG East Avenue, Barangay Bohol, Tagbilaran City, probinsya sa Bolcaga, hapon-hapon. Ang biktima mga si alias person, 19 anyos, helper sa usa ka food stand o napuyo sa Sitio Bulod, Barangay Sapa, Panglao, probinsya sa Bohol. Informasyon sa Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, nakarawat sila ang tawag gikan sa Tarsier 117 Emergency Response Team. May tungod sa trabahante og Luzon manok, liempo, fried chicken, food stand, nakuntihan ug wa na kinabuhi. Respondiday ng TMRU personnel o diadto sa lugar sa investigasyon sa kapulisan, base sa gibutyag sa tagya sa usa ka fruit stand doon sa nagutangan sa biktima nga alas 4:45 sa hapon anang adlaw. Una niya nabatayan ang biktima nga nagbuyod ug wa nay panimong hinungdan nga nanawag siya og tawag sa misyon na pakisusi sa kapulisan ng biktima yung aksidente nga nakurentihan sa nag-operate sa electric roasting machine sa pagkaw sa food stand ng resulta sa iyahang kamatayon dali sa nagdalayon ang kapulisan sa pamilya sa biktima na karon ng patayng lawas na ana sa St. Peter Chapel sa Barangay Taloto, Tagbilaran City sa Baong probinsya. Discuss na ipadilya sa Sunod sa Radio DWS, dapat totoo. Super Radio. Upat ka mga motorsiklo na dawat sa Cebu City Government gikan sa Visayas Moto Hub Incorporated. Super Alan, pasok! Super Radio. Upat ka mga motorsiklo ang nadawat sa Cebu City Government igigay mismo sa Visayas Moto Hub Incorporated nga gidawat rin nga to kay Mayor Nestor Archibal nga doon na kay matawag nga 150cc nga mga motorsiklo. Ang naisgutan nga motorsiklo matulpad ang katabang alang sa mobility sa kapulisan din mismo sa Dakbayan Ilibina sa paghatag din nga to mismo nga sa mga pulis aron magamit sa ilang pagpatrolya sa mga kadalanan din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Atong nasayaran nga patuman ang matupa full visibility din mismo sa syudad bikanamigitan sa presensya sa mga kapulisan aron galikayan ang mga daotang binuhatan sa pipila ka mga unscrupulous sa person o mga tao din mismo sa Dakbayan sa Sugbo nga mamahimo kining mag-alanganin sila pagbuhat o mga dili mayo gumikan sa presensya sa mga pulis di mismo sa kadalanan. Ako sa Ramahait sa Jamie Super Radio DYWS, dapat ito. Super Radio. Super Radio. Daghang salamat, Super Decime Padilla, Super Alan Mahait sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya si Ma'am Junina Martes sa Pag-asa-Mactan. Ma'am Junina, maayong hapon. Mayong hapon, Sir John Kim. Sa tumasok yung tipaminaw, matong latest weather update. Ang shear line ang padayong nakapektar dinha sa may siglakang bahin sa Northern Luzon, ug northeast monsoon naman ang nagpasulabi sa nabiling bahin sa Northern Luzon. Samtang kini Intertropical Convergence Zone o ICCZ ang nakapektar sa katipukang Mindanao ug Palawan. Dinhi sa Visayas, padayong gapong nagpasulabi kining easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko. And for the next 24 hours kay makasinatig gihapon kita dinhi o generally fair weather nga nalay chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugdog ug kilat. Wa pod kitay active na gale warning dinhi sa Visayas, mao makasinatig gihapon kita og hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa aminang silangan ngadto na sa amihanan. Di ang tungod-gatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay Nihunas ganinang alas 4:42 sa hapon ug motaob kini unya sa alas 11:08 sa gabi. Temperatura nato padayon gihapon kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Ug atong haring adlaw kay nisalop gani ng alas 5:18 sa hapon ug mosilang kini ugma sa alas 5:42 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa-Mactan, kini si Junina Marte mayong hapon ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Junina Martes sa Pag-asa-Mactan mo ay nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa tamo ato sa Kalampuan sa mga balita ikan sa kwerpos kapulisan ug bisan asang suok sa katiligban. WS News Roundup.
baliktad rin sa to ang tulumanon sa WS News Ron. Nagyapon, kini ang inyong umbos na lagad sa kahanginan. Super John Kim, patindol bote mga kapuso. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. Super Radio. Super Radio. Okay, so arita sa tabagahis gutanan. So, una to mga kapuso, nanay warrant of arrest. Sila Zaldico, mga higala, ug laing 17 ka mga individual nga na-appeal sa DPWH ug Sunwest Corporation kung asa ang kining kumpanya nga matud pa konektado ni Ako Bicol Party List, kanhi Ako Bicol Party List Congressman Zaldico, mga kapuso. Kanon, mo gini atong gipaabot mga ano? Mo gining development ang ato ang gipaabot kay di gini pwede nga way mapriso ni ining kalakiha. So karon ni order na nga dakpon ang kaning mga tawhana nga nalutson og warrant of arrest. Sa pagkakaron, wa patay information mga higala kung asa kinsa ni nila ang nadakpan. Okay, 1 hour ago naman to basin ugma na mga developments ni ini mga higala na mga post sa social media or update gikan sa ato ang mga law enforcement unit nga naa na sila gidakop ni ining 17 ka mga na-mention mga kapuso. Mga hinaotang ang kining mga tawhana na papudris Pilipinas. Kamrag taon naman niya ang hinumdum mo nga ang gihatag sa ilaha puro raman mga watch list, no? Bulletin lookout ra. Pwede ra gyapon sila makalarga sa gawas. So kana mga hinaota nga napas Pilipinas unya madakpa na. No? Karon usay sunod ani mahitabo. No? Taman ra ba dire? 18 ra ba kabuok ang mapailan og kaso malutsan og warrant of arrest? Minumdum mo sa mga diskaya, 17 beto kabuok ang ilahang gipang-mention nga mga congressman. Ako lang balikon mga kapuso, ba sinalimot sa statement nilang diskaya, 17 ka mga kongresista ang gipang-mention. So far, si Zaldico para man ata ang ato ang nahibawan nga nalutsan. Asa naman tong uban? No? So, manghinaot kita. No, amo, panghinaot ramang gini ato Okay, wamte ba? Sila may naadiha. Wamte choice. Okay, sila may nagdakaron. Sila ang ato ang tanaon, mga kapuso. No? So, good news sa ato mga kaigsuunan nga nagrally. No? Nga ni post gyud nga naay mapriso. Gamang hinaota nga di mo muundang sa inyohang mga tinguha. No? Eh, bunga man is pressure ni, no? Kada mga ralis-ralis. Mabita na kung giingon ninyo. Mausan na ko ang stand. No? Hassle man ang ralis, pero para na sa ato. No? Kanang rally, maghatag na og pressure sa gobyerno nga magtinarong. No? Kay nagtanaw ang katawhan. Mo gina ko ang stand. Halang mag-rally mo diha, di lang mo magsamok-samok. No? Halang mag-unsa mo diha. Okay, para akong tan-aw para masaguna sa ato. Kanang mga dugang nga sweldo. No, kanang mga increase sa sweldo. Pag-urbe ta nag-increase, di ba? October. Increase ta sweldo mga kapuso. Bunga na sa mga nag-rally. Pressure na sa gobyerno kanang mga nag-rally. So, karon kaning 18 kabuok nga na lutsan og warrant of arrest, I believe dako kayong hatag og pressure katong mga rallies nga itong nahitabo niadtong mga nakalabay. So kana mga kapuso, sa pikas bahin si Presidente Marcos mga higala dirim to Cebu ug siya ni promise nga next year wa nay baha diri sa Cebu. Bugat nga promise mga kapuso ha. Bugat nga promise next year no liman kada mo na iyahang kon. O na iyahang
Andres ato dito siya sa may Mahiga Creek para sa Oplan kontra baha. Maomres katong gubat sa baha ni Mayor Mike Rama. Ala. Dumdumos gubat sa baha. Muro to'y gubata nga wa tay daog-daog yun. Ala. No? Matod pang Presidente Marcos, ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. After 1 year, hindi na babaha sa Cebu. Lah. Ala. Imo siguro ning gi-underestimate ni mga flood control projects diri Mr. President. Ha? Basin nakalimot ka Mr. President. Ubaha gani diri sa Cebu, maguba ang flood control. Ala. Hindi naka-underestimate ka ning among mga flood control nga medyo apiki gamay sa budget, apiki gamay sa mga materialis. Ala. Sige lang, atong tagag chance, sino't magtinguha, no? Ganahan ko aning mga aning kuan matagaan og timeline na ay 1 year, sige, atong tanawon. Balikan ka na mo, Mr. President, after 1 year. Kaya ingon man ka, 1 year, wa na ibaha, okay, nindot na. Para ramsa na sa atong mga kapuso. Wa man say, dili man sa ni-eleksyon karon. No, dili na eleksyon karon nga masuko tas mga promise. No, kani, nindot ni siya nga statement from the President mga higala. Pero, payo untag, matinuod lagi. Dili lang taman sa storya. Kaya saom na nimong storya sa Presidente, kung imong mga tao sa ubos, di pon mo tuman. Ala. Unang, we hope nga matinuod ni, kay pertig yung hasula bitaw sa baha mga kapuso. Huwag itay laing dadaanan ni. Tabang sa gobyerno na gyud ang kinahanglan aning baha sa Cebu. No, kay simbakog mausab na sad tong bagyong Tino mga higala nga mubukbo na sad og laing usa ka buwan nga tubig pila to 400 milliliters. Simbako mulutaw naman sa gyud ta. So any help nga madawat sa Cebu atong dawaton. Sagun sa nga klasis tabang ato gyud ang dawaton. Kay ang Cebu di naman pareha sa una. Traffic na ta. Dali na pud tabahaon. Pait. Kinsa kay magdahom nga maing-ani ning Cebu. Sa una, wa tay traffic engineer. Sa una, di gyud ta manglutaw. Karon sus, 15 minutos, 20 minutos nga kusog sa baha. Lutaw si Padilla. Ala. 15 minutos, 20 minutos nga baha na upundo ng tubig sa Mambaling. Sa may MJ Cuenco, Samot. Ala. Mandawi na. Ala. Rolling Hills pala imo. Ala. Oh, sa una wa gina. Karon ra gina ni grabe og maayo mga kapuso. Anyway mga kapuso, sa lipat sa unahan. Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Ma'am Annalyn Saldivar may pagpaminaw diha. Unya iya Juvenus Cruz sa naguyod Bernante dias Bohol. Murag na ubay na gid mog issue dias Bohol. Mahal man kuno kay mo diha ma'am oy. Murag ni balik na pud ang issues Bohol lang. Mahal kuno kaayo mga serbisyo dias Bohol. Rene Jing Mananawong hinaot taon pod og apil diri ang Latasan Creek sa barangay Nangka, Consolacion, Cebu kay usa ni sa hinungdan adtong dakong lunop diri og kanang creek tupad sa Consolacion Public Market kay bisan og adunay kusog nga ulan ubaha dayon awas ang dakong sapa atubangan sa City Hall from Jing Mananawong. Manghinaot ta na Jing Mananawong kay ang giingon is apil ang Consolacion. Oh, apil nato sa listahan dre. Apil mo sa Mandawi, Cebu City, Liloan, Consolacion ug Talisay. Meaning tanan nga mga sapa anang mga lugar nga atong gipang-mention apil na sa kuan dredging og improvement sa inyong mga kasapaan. May na lang na kay nahanglan na to ang bisang asang tabang lima kining mag-ulan resibo. Katagam gyud tong bagyong Tino. Sa tinuod lang, katagam gyud. Si Boss Eugenio Tagsip may pagpaminaw diha busing.
Ato sa ikuan may gabi da. Kining anong mga investigasyon sa anong mga flood control project gilipat-lipat ang mga katauhan kaya ang nag-imbestigar aras administrasyon. O lagi sir muna kung gingon nga wag itay choice ani. Sila may naa di. Paabot ra gid tas ilang mga galaw nya kung naay sayop kana ato ginang sawayon. Ito nang rason nga nagrally ng uban kay pareha pod mo og kanang kuan busuhin nyo. Pareha mo realization ba? Which is good. Kung adunay mga magrally para pod ma-tol ning atong mga politiko diri sa ato. Grabe ka korap. Kaya mga kapuso, kung nagitiigong oras diri sa to ang tulumanon sa Double S News Morning. Sa gayapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahangin. Super John Kim Patindol Bote at ang 24 oras mo sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo. Ang balita karon ug kalambuan sa mga balita ang naglangkog sa Double S News Roundup.